Ginugunita tuwing Abril ang Hemophilia Awareness Month. Pero ano nga ba itong sakit na ito? Alamin sa Agenda Report ni Pierre Pastor. 6-month-old baby pa lang si Janver Kapalad nang madiagnose siya na may type A hemophilia. 35 years old na si Janver pero pinahihirapan pa rin siya ng kanyang sakit. Mabanggalang ng bahagya si Janver o mamali ng posisyon, maaari na siyang magdugo sa loob ng kanyang katawan. Nagnanamb po. And then, hindi ko na po siya magagalaw, unti-unti, hindi ko na po madidiretso. And mainit po sa loob yung pakiramdam dahil nagbi-bleed and intense pain. Pakiramdam ni Janver, ninakaw sa kanya ang kanyang kabataan. Sa akin po, yung anxiety and depression, dumaan din po ako sa ganong stage. Simula po bata ako, pinagbabawalan po ako lumabas, makipaglaro. And natatandaan ko rin po, isa sa pinakagusto kong sports noon is basketball. Nanonood po kami ng papa ko ng NBA, pero ang sinabi po ng doktor na yun yung isa sa pinakabawal na sports sa may hemophilia dahil kailangan po ng movement. Simula po nun hindi na po ako nanood ng basketball up until now. Isa lang si Janver sa tinatansyang mahigit 800,000 katao na may hemophilia sa buong mundo. Sa Pilipinas, tansya ng mga eksperto, may 10,000 pasyente. Pero 1,500 lang ang nasa registry. Ang hemophilia ay isang congenital bleeding disorder. Mas nakikita ito sa mga lalaki. Ang ina ang carrier ng sakit at naisasalin ito sa anak nilang lalaki. The patient is born with it. It's a lifelong illness, and ang basic problem with hemophilia is meron silang kulang sa dugo. Kulang ng clotting protein that is necessary for the formation of a strong clot. May dalawang uri ng hemophilia, hemophilia A kung factor 8 ang kulang sa dugo at hemophilia B kung factor 9 ang kulang. Wala pang gamot para sa sakit na ito. Ang inirerekomenda ng mga hematologist ay prophylactic replacement therapy o regular na pag-infuse ng gamot para mas matagal na hindi sila mag-bleed. Kailan lang nagkaroon ng makabagong paraan ng gamutan ang gene therapy. Pero sa Amerika pa lang meron ito at wala pa rin kasiguruhan. Hemophilia Philippines Haplos Community ang support system ng mga pasyente kung saan sila maaaring makakuha ng tulong. Isinusulong din ito na maisama na sa PhilHealth coverage ang sakit na ito para masuportahan ang halaga ng gamutan. Sa kabila ng kondisyon ni Janver, nagtapos siya ng pag-aaral. Pinilit din niyang gawin ang ilang bagay kahit bawal para lang maramdaman ang buhay. May anak na lalaki rin si Janver. Sa ngayon tumutulong siya sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa hemophilia. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.